Good mga travels, kumusta kayo dyan? At salamat sa ating mga subscribers. So don't forget to subscribe my little channel, Kat Travel Moto Vlog. Ngayon mga travel ay may mga kasabayan ako o may makakasabay ako pauwi ng San Fernando, Bukidnon. Ito ay MT-15. Subukan ko ditong umarangkada mga travel o maberte para sa ganun ay malalaman ko kung sasabay ba siya o hindi. Kaya ito ang nangyayari. Ayan. Sa social mga travel, hindi tayo nakatagos dahil gusto niya makipagsabayan. O kumbaga, mabilis din yung kanyang takbuhan. Ayan, di natin to pinalampas mga travel at masusubukan natin ang naked bike versus underbone stock to stock MT-15 at saka WinRx 150. So dito, akala ko ay talagang itutudo na. So nakita ko na nagpreno siya. Kaya yun. So siguro kaya natin to sa bangkingan. Pero sa straight ay doubtful tayo ng mga travel. Malakas yung arangkada ng MT-15. Pero sa bangkingan siguro may ibubuga tayo. Kumbaga may maisasabay tayo pagdating sa banking mga travel. Dahil itong lugar na to ay kabisado na natin to. Almost 2 years na to. Dinadaanan natin tong daan na to. So ito dito ay parang warm up lang to. Ang mga banking dito ay maliliit lang tsaka patag. Pero doon sa unahan mga travel ay mataas yun. Marami at sunod-sunod yung bangkingan doon. Pero dito, kailangan muna natin mag-slow down dahil ito ay isang intersection at may tumatawid dito ng mga estudyante. Since ito ay umaga, kailangan natin rumispeto sa batas trapiko. Slow down lang. Diba? So, natin abusuhin yung daan. Pag straight, ay bibira tayo. Pero pag ganitong may aso, slow down tayo. Diba? So, hindi naman kailangan natin na palaging mangunguna. Hindi naman itong karera. Kumbaga, drive safe lang. Kung sa laro pa, play safe lang para iwas injury. Diba? Ayun lang ang dapat natin gawin. O pag nasa straight, per pabor, ayan, bibira tayo. Pag hindi naman, ay bali nang mauna sila. Kaysa mauna tayo sa basta, yun na yun, alam na yun. Diba? So, dito ay intersection to. So, kaliwa, papunta ng San Fernando. Kanan, papunta yan ng proper Valencia City o Poblacion. Nauna dito umarangkada yung MT-15. So since yun ay single overhead cam, ay talagang mabilis yung sarangkada. Yung atin ay sa dulo lang to. Pero iwan ko kung kaya ba natin to tagusan sa duluhan mga ka-travel. Dito ay may kasabayan ng kaming high-is. So akala ko didiretso na yan since mabilis yung takbuhan. Pero may pasayro. Ayan, uminto siya sa gilid. At kami na lang dito ng MT-15. So marangkada tayo dito. Tinodo na natin to rito. Pero yung lakas ng hangin plus pa yung aerodynamics ng ating jacket ay tila mahihirapan tayo ng tumagos. So ang tanging pag-asa ko dito mga travel ay hindi siya makalayo ng masyado. So kailangan kong medyo dikit, kumbaga yung makikita ko lang siya, hindi siya makalayo talaga. So dito, ay hindi naman siya makalayo kahit yung takbuhan ko ay nasa 130 lang. Pero kahit nakapatak na ako ng 140 or 142, ay ayun, hindi ko pa rin matagos mga ka-travel. Pero sa bangkingan, may palag talaga ang seat ng 140, 44, 14, o mga sa engine, 1444. So yun, sa akyatan, sa bangkingan ay may tagos yan, may arangkada, may lakas. Pero dito mga travel ay tila ng pagtanto ko na kailangan ko mag-isip ng isa pang combination ng sprocket. So susubukan ko siguro yung sinuggest ng ating isang viewers na 1546 or 1545. Yung stock na rear sprocket ng WinRx ay 44 yon. So kung mag 45 tayo ay dagdag ng isang ngipin. Dahil sa engine natin ginawa, instead na 15 yung stock, ay ginawa natin ay 14. So yun, malakas siya sa arangkada. Kahit may backride, may palag talaga siya. So dito makikita ninyo sa akyatan. Pero sa street mga travel, ay kita nyo naman na hindi tayo makatagos. So siguro napasobra yung advanced reading ng 1444. Susubukan natin siguro mag-experiment tayo ng 1445 or else 1545. Yun. So susubukan natin kung may arangkada, may dulo ba,
Pero itong 1444 ay umabot na 'to ng almost, lagpas na ng isang taon mga ka-travel ang paggamit ko dito. At ito ay ginagamit ko daily, daily talaga yung paggamit ko. Yung gas consumption ay hindi naman gaano kalakasan. Pero yung 1544 ay talagang matipid siya. Oo, matipid siya talaga mga travel. Pero yung arangkada, yung bangkingan ay kailangan mo talaga second gear para sa gano'n maganda yung hata kung gusto mo talaga ng kamuting moves. Pero dito sa 40 and 44 kahit nasa third gear ka, fourth gear ay kaya yan umarangkada sa mga bangking-bangking mga travel o sa akyatan. So ito ay itudo ko dito pero ayun, hindi ko talaga matagos yung MT-15. Wala akong palag o baga kahit anong gawin ko, hindi naman ako yumiko. Yun lang, hindi ako yumuko yung 15 hindi din para parehas. Ayun, inupuan lang natin ng maayos dahil para walang bias kumbaga. O hindi ko nagawa na to ng GPS, o hindi ko nalagyan ng GPS yung ating 1444 dahil yung sa GoPro siguro kailangan mag-update ng kanyang system dahil since yun ay Hero 7 Black, medyo matagal na dahil may 30 na, di ba? May mataas na yung baga nangyayari or medyo mahaba na at napag-iwanan na talaga. Pero sa video okay pa na, pero yung GPS niya ay hindi na talaga tumutukma. So dito papasok na kami ng banking road. Bakit masasabi kong banking road? Dahil kadalasan ay sunod-sunod na yung bankingan dito at medyo maikli kaya lalamang yung arangkada. Kumbaga yung sit up mo ay pang arangkada ay lamang ka dito. Pero kung ang sit up mo ay parang arangkada lang walang dulo ay lugi tayo doon. Kaya ang hanapin natin ay yung may arangkada at saka may dulo din dahil since ito ay double overhead cam, di ba? So kailangan natin ng pangdulo na combination. Pero ito mga travel ay stock lang. Yung gulong yung gulong ng yung size ng gulong, ano ba yan? Nabubulol tayo sa Tagalog siguro kailangan na natin mag-Bisaya. Sige lang, tuloy natin to. So doon yung size ng gulong ay stock, yung mag stock, yung spark plug stock din yan, hindi tayo nakauma. So lahat halos lahat ay stock yan maliban sa side mirror, hindi na stock. Siyempre yung engine, siyempre yung engine sprocket ay hindi na stock. The rest ay stock yan, wala tayong pinalitan dyan. Kahit yung pipe ay hindi pinalitan yung mga travel. So dito bangki na dito mga travel at kitang kita ko na siguro kaya ko to sabayan dahil pinakapakiramdaman ko yung piga ng umaga hataw ng makina sa set na 1444 ay talagang maganda yung kanyang performance. Dito ay aalamin ko talaga yung kanyang makakaya. So by the way, sana hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe dahil yung ating Raider versus Winrex ay marami na yung nag-views at sana ito kadalasan na natin nakasabayan ay Sniper, yung Raider R3 nakasabay na tayo, mabilis talaga yun. Yung Rossi Flash ay hindi pa natin nakasabay, hindi pa natin nasubukan. Marami nag-request na sana daw masubukan yung Winrex versus Rossi Flash, pero wala akong masyadong nakikita dito or wala akong masyadong nasasabay na Rossi Flash na stock. Gusto ko yung stock lang muna, di ba? Para since ito ng ating motor ay stock naman to, so napakabayas naman na Rossi Flash nga pero may karga na, di ba? Or may naka-mags, naka-rim, ganun. So loging-logi tayo doon dahil magaan yan. Pero pag ganito lang stock to stock ay talagang makikita natin yan, di ba? Ang nakadepende din sa hinite. So dito, ayan, banking na itong travel at ayun, kita nyo naman yung paghataw natin, di ba? So kahit fourth gear lang ay almost 100 na yung arangkada natin, ayan. Kaya sa time na to ay nahuhula na tayo, pero kala ko ay hindi na siya sasabay. So ayan, makikita nyo sa side mirror yung mga travel
na sumasabay siya sa bangkingan. Ayan o, kita nyo sa third gear, grabe yung arangkada ng Winner X natin. Ayan, napakabilis. So kahit fourth gear yan, almost 100 na yung takbuhan. So dito, sumasabay pa yung MT-15. Pero dito sa una na to, ay kailangan ko mag-slow down dahil ganito yung nangyari sa akin noong una. Dahil sa basang kalsada, sumemplang ako. Kahit na nasa 2 weeks pa yung motor ko, ayan, sumemplang ako dahil doon. Hindi ko kumbaga namalaya na may basang kalsada. Sumemplang tayo. At dito nga travel, ay tinuloy ko na yung banking. Dahil ito yung big C dito sa San Fernando. At napansin ko pa rin na sumasabay yung MT-15. Ayan, nakasundot. Ayan, bumangking tayo dito. Sa part na to ay talagang arangkada ay di tayo may iiwan. Tuloy-tuloy na yung ating hato dito. Since hindi naman to 360 yung ating camera, ay hindi natin yan makikita. So tuloy-tuloy ko na itong takbo dito mga travel. Di ko na talaga pinagbigyan. Nagang hinataw ko na to. Kahit ito ay medyo malubak, ay kaya naman i-absorb ng suspension ng Winner X. So walang problema yan dahil malalaki yung suspension, kaya niyang i-absorb yung mga biglaang lubak. Pero kailangan natin mag-ingat pa rin. So dito bangking, maganda sana to dito bumangking, pero alanganin yan sa kondisyon ng daan nila. Mabuhangin, tapos ayan, may tubig, kaya mas mabuti na mag-play safe. So ayun, siguro yung nagmamaneho ng MT-15, talagang malakas yung MT-15, pero siguro gusto niya din ng safe lang, di ba? At tayo ay safe lang din, pero banking with your limit lang, huwag mong pilitin dahil yung sa bankingan kailangan mo talaga ng skill at pasensya. Dahil kung hindi, baga maka-overwhelm ka sa gusto mo talaga mauna yung umarangkada, ang mangyayari sa'yo, mag-overshoot ka dahil na out of control mo yung manubila, ay sisimplang ka. Pag nasimplang ka, ay hospital ka. Pag na-hospital ka, gastos yan, diba? So ganun ang mangyayari. So ayan, yan lang muna ako masasabi sa inyo na kung gusto niyo mag-speed, ay know your limit lang. Kung masyado yung sasabay ka ng sasabay lang dahil malakas yung motor mo, pero ikaw mismo ay medyo alanganin, huwag na lang. Huwag mo nang pilitin yan. Dahil baka madali ka sa unahan, nako, masasabi ng iba, sorry ka na lang. Or baka masabihan pa tayo na, yan, kamuti ka eh. Yan, kamuting kahoy ka, ganun. Diba? So, kahit malakas yung motor mo, pag hindi malakas yung katawan mo, yung isip mo hindi kondisyon, please, huwag mo na lang ipilit. Huwag mo na lang baga, gawin yung gusto mong gawin. Hindi naman kaya ng isipan mo at di kaya ng katawan mo, diba? Dahil makakadamay pa ka ng iba at ikaw mismo ay maradali pa. Kung gusto mong pasubukan, ay maghanap ka ng hinete na talagang expert doon sa mga part na yun, diba? Magkakaya niya kontrolin yung motor mo. Huwag mong hayaan na yung motor mo mag-control sa'yo dahil baka madali ka nga. Wala na, di ba? No more. So dito, ay umarangkada na yung MT-15 since sinintay ko sa mga travel. Para sa ganun ay, kung talagang susubukan yung bangkingan. At nakita ko siya, o napansin ko na nasa likod na yung MT-15. Ayan, pero masyado lang malayo. Ayan, umarangkada na tayo dito. Ayan. So, walang stabilizer tong GoPro na to, ay tako, grabing alog dito dahil yung pagkagawa ng daan ay grabe, napakalog-alog, parang yung baga alog sa dagat, gano'n, yung maliliit na alog, baga talagang aangat yung puwet mo pag nasa 100 plus yung yung takbuhan mo. Yan, saya na. So hanggang dito lang muna mga travel yung ating video, at sana makasabay tayo ng stock na Rosy Flash para sa ganun ay malalaman natin dahil yung unang test natin sa sniper ay naka-rim set na yun, kaya lugi tayo doon. Yun lang muna ang ating mounting video. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye sa lahat, ride safe and God bless.